Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job chapter 20 verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Sinabi ni Sofar na Amita, ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagustuhan, kaya hindi ko napapigilan ang pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon aking ipabatid. Hindi mo ba nalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa? Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isisyon ngayon ay makikita sa Book of Job chapter 20 verses 5 to 8. Ito ang nakasulat. Ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam. Ang hantungan niya ay hindi alam ng sinuman. Siya ay parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Yun lang po. Purihin Panginoon sa kanyang mga salita. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 11, Talata 9 hanggang 12. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan, sinira pa niya ang aking karangalan. Saan man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo, parang punong binunot pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin, isang kaaway ang sa akin kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinubkob. Ang aking tahanan ay kanilang sinakaw. Purihin po natin ang malumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Job chapter 19 verses 13 to 20. Inilayo na niya sa akin ang aking mga kamag-anak at nilayuan na ako ng aking mga kakilala. Wala na ang lahat ng taong malapit sa akin. Pati mga kaibigan ko inilimot na ako. Hindi na ako kilala ng aking mga bisita at mga babaeng alipin. Itinuring na nila akong dayuhan. Kapag tinatawag ko ang aking alipin, hindi na niya ako pinapansin, kahit makiusap pa ako. Ang asawa ko'y nababahuan sa hininga ko, at ang mga kapatid kong lalaki ay nandidiri sa akin. Hinahamak ako kahit ng mga batang paslit kapag nakikita nila ako. Pinagtatawanan nila ako, lahat ng matalik kong kaibigan ay nasusuklam sa akin, pati mga mahal ko sa buhay ay lumayo na rin. Butot balat na lang ako at halos mamamatay na. Amen. God bless po. Hello, good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 19, verses 21 to 24. Mga kaibigan ko, sa akin sana'y mahabag. Kamay na ng Diyos ang sa akin humahampas. Bakit niyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat. At may ukit sa bato itong mga sinabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay po sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa ating devotion. Sabi po dito sa Job chapter 19 verse 25 to 29, ito po yung ibinigay po sa atin, no, tinalaga. Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas at sa huli tatayo siya sa ibabaw ng lupa. Kahit mabulok ang aking katawan, makikita ko pa rin ang Diyos sa aking sarili. Ako mismo makakakita sa Kanya. Ang aking mga mata mismo ang makakita, hindi ng iba. O labis ang pananabi ko rito. Kung sabihin ninyo paano natin siya mapaparusahan at ang ugat ng kanyang problema ay siya mismo. Mag-ingat kayo sapagkat ang galit ng Diyos ay darating laban sa mga nagsasabi niyan. At malalaman ninyo na may hatol ang Diyos. So dito po natin makikita, no, natindi yung pananampalataya, no, ni Job. Sapagkat sa gitna po ng dumaraan siya do sa matinding pagsubok,
ay andun po yung pag-asa ni Job, no, sa gitna ng kanyang pagdurusa na yung Diyos ay darating yung panahon na makikita niya ito, no, na andun pa rin yung pag-asa niya na na kumbaga magkikita sila, magkakaroon na kumbaga sabi nga niya, kahit bulok na yung aking katawan nandito, na ibig sabihin makikita ko na ang Diyos at ako'y nasasabik dito. So ibig sabihin dito natin makikita na yung pananampalataya ng Diyos ni Job ay hindi siya tulad, no, ng kanyang katawan na nasisira. Dito na kahit dumaan siya doon sa matinding pagsubok, andun pa rin yung pananabik niya na magkikita sila ng Panginoon, sapagkat alam ni Job na kung bakit nangyayari sa kanya ay hindi iyon dahil sa kanyang pagkakasala. At alam ni Job na ang Panginoon ay talagang andun, kumbaga ang Diyos talaga ay nasa kanya yung hustisya, no? Hindi pinapabayaan ng Panginoon yung mga matuwid. Alam ni Job yun, no? Kaya kumbaga ganun na lang yung isinasagot niya doon sa mga kanyang kaibigan, dahil alam ni Job, no, na siya ay walang kasalanan. At dito makikita rin natin na talagang yung kalooban ni Job o yung buhay ni Job nasa isip niya, no, na may isang buhay na darating pagkatapos dito sa mundong ito. So dito makikita natin na yung katotohanan, no, doon sa sinasabi ni Job na talagang may Diyos na magliligtas, no. Yun po yung napakaganda doon kay Job, na sa kabila na nagdurusa siya, nandun pa rin yung pananabik niya na magkikita sila ng Panginoon. Ito ay isang grabing pananampalataya na hindi kayang sirain ng kaaway, no. Yung katawan pwedeng mabulok. Yung mabot na nga si Job na sinasabi na niya yung katawan niya ay mabubulok. Nandun na siya, pero yung pananampalataya niya sa Diyos, hindi po ito nawawala. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.